May kasama kang palaging masaya. Anuman ang problema, magtutulungan ka ng GFM. GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Manalangin lang palagi, Diyos ang makakasama. Buhay mo ay sisigla at may direksyon na dahil sa GFM. GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Buo ang pamilya, malalim ang pananampalataya. Maayos ang buhay kapag kipakinabang siya. Dito, doon, sa ibang bansa. GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. OFW na naglilingkod sa ating bayan, sila ay susi sa ating kaunlaran. Hirap at dusang pinagdadaanan, matagumpay na nilalampasan. Kaya ating parangalan itong ating kabayan sa ginawa niya kabayanihan. GFM, Nagpapasalamat ako at nagpapasalamat po kami. GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. GFM, 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 GFM. GFM, Gabay ng Pilipinong Manggagawa, abroad. Pamilyang buo, maayos na pamumuhay, malalim na pananampalataya, kapaki-pakinabang sa ating bansa at sa bansang pinagtatrabahuhan. These are the goals that we seek for OFWs and their families, to see them empowered to transform nations. We equip the body of Christ by helping them understand the situations of OFWs brought about by migrations and the issues that go with it. We train their volunteers to become OFW ministers, to minister effectively in times of distress using all platforms including multimedia. We partner with churches here and abroad to establish global Filipino centers to help address the plight of many OFWs in distress. Our partnership with government institutions like POEA, OWA, the DFA and its embassies and consular offices helped facilitate repatriation
resolution of labor cases, and countless victims of abuses from their employers and principals. And through government institutions like the Department of Agriculture, Department of Science and Technology, the DSWD, and BPI, we have endorsed countless OFWs to avail various reintegration and livelihood programs. We do all this to see them empowered overseas Filipino workers and their families to do kingdom work. Come, partner with us in empowering global Filipinos through your prayers and donations. Isang magandang araw po sa inyo mga kababayani. Ito po ay ang inyong lingkod, Pastor Rene Bunsoy po, para sa programang Gabay ng Filipinong Manggagawa Abroad. And today is a very special day dahil ngayon ay Hearts Day or Valentine's Day na sineselebrate ng iba-ibang bansa. At iba't ibang mga kasama po natin mga OFWs sa iba't ibang bansa. Kaya po tayo bumabati na ng Happy Valentine's Day sa inyo mga kababayani. Hindi ko na sabihin kapuso, no? Kapuso, kapamilya, kapatid, kamag-anak incorporated. Basta lahat babatiin na natin ng Happy Valentine's Day. Ngayon ay February 14, 2024. Nandito po tayo. Samahan niyo po ko sa isang oras na ating pong special na program na Gabay ng Filipinong Manggagawa Abroad. Dito po tayo sa 10th floor ng State Center Building State Center Building 2. Dito po sa Ortigas Avenue. At kung kayo po ay pupunta, pwede nyo nga po kami puntahan dyan dito sa mapang nakikita ninyo. Ang dyan po kung saan nakaturo yung arrow na yan. Katabing-katabi lamang po kami ng Department of Migrant Workers. O kaya naman yung dating kilala nyo na POEA. Yan. Kaunting hakbang lang po. Mga 50 hakbang ay papunta sa aming office. Naririto na kayo. Every Mondays to Fridays, 7 to 4 p.m. may mga tao po dito para alamin o para sagutin ang inyong pong mga questions. At syempre, meron din tayong mga ino-offer na program na itong tinatawag natin Cool Program. Ano ang Cool Program? Ang Cool Program po ay Caring for Outstanding Outbound Laborers. No, ito yung programa na, again, as we said, 7 to 4 p.m. Mondays to Friday. At bakit caring? Kasi ito po ang binibigay naming mga serbisyo. Online appointments, e-registration, free use of computer actually, printing of documents, kung kayo ay direct hire at gusto nyo mag-submit ng inyong online na documents, pwede rin po dito sa amin, photocopying, paralegal services. Most of all, every day, Monday to Friday, nag-o-offer po kami ng free meals. Yes, you heard that right. Free meals po yan. Lunch, kami po ay nag-o-offer niyan from 11 a.m. to 1 p.m. No? Kinakailangan lamang po na kayo ay maging isa sa mabibigyan ng food ticket or yung food pass. Ayan, nakikita niyo naman po doon sa poster na yan, yung nakikita niyo may free meals, libreng lunch, 11 to 1 p.m. po yan. And all you have to do is come up dito sa aming pong office, 10th floor, present nyo po yan, yung ticket na yan, no? Meal stub, yung iba, tawag nila meal stub, ano po man yan, basta nare-recognize naman po ng
Hindi ho pwedeng mag-invento ha or o mamulot or dahil hindi naman niya mapupulot. Meron ho talagang tao na nagbibigay ng food meal ticket na yan. So again, 11 to 1 p.m. first come, first serve basis po tayo. Alright. At syempre, if you want to connect with the Global Filipino Movement or with our page, ito po makikita nyo na aming pong mga social media platforms. The Global Filipino Movement for our Facebook page. Kumpletuhin nyo ha, the Global Filipino Movement Foundation Incorporated. Meron din po kami Instagram, Global Filipino Movement, at meron din po kami YouTube channel, the Global Filipino Movement Foundation Incorporated, kung saan makakapanood kayo ng iba't ibang mga videos na maaaring makatulong po sa inyo pong pagiging OFW. Siyempre, kung gusto nyo palawakin ang inyong kaalaman patungkol sa batas, benepisyo, karapatan at depensa, pumunta lamang po kayo dito sa aming social media platforms. So, siyempre, talking about social media platforms and the Facebook page, nagpapasalamat po kami sa inyo pong pagtangkilik. 8.2 thousand followers na po ang Global Filipino Movement Foundation. At yan po ay sa kadahilan ng sa mga taong nakakakilala na, naka-appreciate. Alam nyo, by word of mouth lamang po ito nagsimula. Dahil nung pandemic naman, doon lang din tayo naging active sa social media natin dito po sa Facebook page. And true enough, we are thankful for the 8,200 plus who are following our page daily. At makakasiguro po kayo sa pamamagitan po ng inyong pag-follow sa amin, magbigay din ng mga comments, kami po ay patuloy na mag-i-improve sa aming pong mga programa. At syempre, kami nga po ay dito sa GFM Abroad, we are all about giving gabay or giving advices para sa ating mga overseas Filipino workers and syempre sa kanilang mga pamilya. Kaya patuloy na pagbati po sa ating mga nakikinig, nanonood, no? At syempre, nauuna na dyan yung aking the love of my life, si Angelica Espino Bonsoy. Hello, honey ko. Sabi niya, kala ko mag-join ka na sa akin eh. Sabi mo daming excuse pero okay lang. Dahil Valentine naman eh. Mamaya na lang tayo magkita. Alright? So, again, today, as we are observing ating Valentine's, ano nga ba ang inyo pong Valentine situation? Kayo nga ba ay nagsi-celebrate ng Valentine's? And for OFWs, nako, ito ay matinding topic ito. Paano ba mag-celebrate ang mga couples ng mga OFW kapag they are apart? No? How do you, kumbaga, celebrate? Or do you are you able o nakakapag-celebrate pa ba kayo bilang mga magjowa ba ang tawag diyan? Magjowa, mag-boyfriend, mag-girlfriend, mag-asawa, no? Paano nga ba sineselebrate yan, no? Kung ako ang tatanungin nyo, kung ikukumpara ko ngayon, no? Compared nung ako OFW ng mga late 1990s, abay mas mahirap noon kasi noon wala pang internet, wala pang social media, wala pang may email, nagsisimula na, pero wala pang itong Skype or wala pang Messenger o walang Zoom. Kaya hirap. Talagang long distance, medyo mahaba yan. Medyo mahal. Pero ngayon, paano nyo ba yan sineselebrate? And more importantly, sabi nga natin, isa sa mga nagiging problema ng mga nagmamahalan o mga sa mag-asawahan, yung kapag
bigla na lang, anong tawag doon? Kumbaga sa ilaw, biglang lumabo ang ilaw. O kaya sa apoy, biglang, anong tawag doon? Yung namamatay na, kikisap-kisap na, ganyan. Kumbaga, how do you keep the fire going, ika nga? But more importantly sa akin, ako bilang po isang minister of the word, how do you keep alive? How do you keep the love alive, in the context ng isang OFW at kanyang asawa, kanyang pamilya, through the years. Through the years. Kasi kami po mga OFWs na maaring nagse-celebrate ng Valentine's na hindi kapiling ang kanyang bahay, ang esposo, ang kanyang girlfriend, ang fiancé. Nako, paano nga ba ito? Pero sa akin, bibigyan ko ng konteksto ha. Para na lang sa kaalaman ng lahat, ang konteksto natin is how do you keep alive your love alive through the years bilang mag-asawa? Kasi very important yan, this few years back, yung ginawa po naming study na at isa sa mga study nakita natin na sinasabi natin 1 out of 4 marriages ay nasisira ng 4 marriages ng mga OFWs nasisira because of various reasons. Isa na yan, yung distance. Too many kumbaga a long time na hindi nagkikita. Sana nag-uusap-usap sila. Minsan hindi mga maganda yung communication kaya it makes the situation worse. Or yung bang external circumstance na medyo nagapi ng temptation si Mister or si Mrs. Dahil kulang sa pansin or kulang sa communication, nagkaroon tuloy ng ibang relasyon. So, ito yung mga nakakalungkot na mga istorya na hindi natin papagkaila kasi totoo na. Para meron akong nakitang bumati ata kanina. Let's see. Yes, meron nga. Si Marel Rosales, mapagpalang araw ng mga puso, mga kababayani. Ayan, hello Marel, good morning sa iyo dyan sa UAE, sa Dubai particularly. Sabi ni Abigail Sanchez Bernardo, good afternoon po. Happy Heart Day po. God bless po. Yan, Abigail, salamat sa iyong pagbati. At doon sa mga naka-tune in na, papaano nga ba? Kayo ba ay naka-experience ng long distance relationship? Yan yung mga naging topic natin ng mga nakaraang linggo. Long distance relationship. How do you keep that alive? Kasi kahit naman po malayo, and I may declare that it is still possible na maging matatag ang inyong relationship. Posible po yan. Wala pong imposible. Kasi ang premise natin kapag ang isang mag-asawa ay nagkakaintindihan, merong singleness ng purpose kung bakit ang isa sa kanila ay nag-overseas work at sila ay may matatag na relasyon una sa Diyos at sa bawat isa, posible po to keep the love alive. Kasi nga po, iyan po it will take us, kumbaga, kung kayo ay matatag, kahit na anong bagyo, ika nga, kahit na anong pagsubok, kahit na ano pa na kumbaga ng mga temptation ang maranasan ng isa man sa kanila, ay kapag ka merong matatag, singleness of purpose, and a focus on a faith that takes them to honor their commitments kung sila po ay nagharap sa dambana o sa harapan ng Diyos ay sila'y nagpalitan ng kanilang mga wedding vows or marriage vows.
abay sila po ay magiging matatag and they can keep the love alive even through long years of separation. Basta po merong ganitong tatlong elemento. And I will share with you three ways to keep the love alive. Alam nyo, ito namang aking i-share ngayon sa inyo ay hindi naman din lang although ito ay bigay na rin sa akin ng tamang karanasan, kaya kung kaya't ako din nung ako ay nag-abroad ay nanatiling maalam, nanatiling maayos ang relasyon, at sa akin pag-uwi ay naging mas matindi pa ang aming relationship sa aking may bahay na si Angelica Espino Bunsoy. And these three ways, or this three suggestion on how to keep your love alive is actually taken from a website called crosswalk.com. At in an article, binigay niya po itong three ways to keep your love alive through the years. At i-share ko lamang po sa inyo very briefly at ibibigay ko sa inyo yung aking mga personal na pananaw patungkol dito. Bibigyan na natin yung three ways to keep the love alive. Take note, no? Take note, at kung kayo ay naniniwala dito, give us a comment. Unang-una, number one. Number one is to show sacrificial love. To show sacrificial love. Alam nyo, kapag tayo bilang mga tao, actually, ang likas sa atin is uunahin natin yung ating sarili. No? Mas gusto nating unahin yung ating sarili. Bakit? Dahil, syempre, kumbaga mahalaga sa iyo na dapat ako mauna. Dapat ako ang una sa pila. Akong unang mabigyan. Dapat, dahil ako naman ang nauna, dapat siya naman ang magbigay. Kumbaga, sino ba yung dapat na mauna? In any relationship, alam niyo po, merong factor yung pagiging tao natin. Dahil dahil bilang tao, we are selfish beings actually, no? And alam niyo, kung ako po ay magbabalik tanaw, iisipin ko, there are many times na ako ay selfish. There are many times na ako ay, kumbaga, nangingibabaw yung gusto ko ang masusunod. Nangingibabaw yung parang gusto ko. And I'm sure, like you, nakikita nyo rin to paminsan-minsan sa inyong mga relationship. Alam nyo, one of the things na aking natutunan sa papatuloy o pagpapatatag ng pagmamahalan sa isang marriage relationship ay yung pagkakaroon ng sacrificial love. The kind of sacrificial love na ipinakita din ng Panginoong Jesus. Yung bang tinawag ito ng crosswalk na Calvary kind of love. Bakit? It is the kind of love na namamatay sa sarili. It dies to itself or dies to self. The Calvary love is the love that declares yung pong sinasabing kataga na Lord, not my will, but your will be done. Yung mga katagang yan ay nagmula mismo sa Panginoong Hesukristo. No, I'm talking about spiritual things here, I know. At ikaw na nakikinig dito, alam mo, and you will realize na tama itong sinasabi ko. And you know, as we demonstrate and as we actually think about sacrificial love,
tila baga mas magandang halimbawa ito kesa dun sa selfish kind of love na me first. The sacrificial love calls for you saying you first. Not me, you first. Ikaw na muna. Mauna ka na. The kind of love that kumbaga sacrifices your rights, yung privileges mo, o yung sinasabi mong karapatan ko naman na sigurong lumigaya. Hindi nga eh. Kung ikaw ay you are into a sacred relationship bounded by marriage, instituted by God, then you will understand na ang mas maigi ay yung yung sacrificial kind of love. A love that actually is able to say, okay lang, Han, ikaw na muna. Or, nagkamali siya, nagkasala siya sa'yo, gayong paman, the kind of sacrificial love will say, pinapatawad kita. Tinatanggap pa rin kita. Kahit na nagkamali ka, mahal pa rin kita. Yun ang kind of sacrificial love na pwede nating gawing basihan to keep the love alive. Naku, medyo tumitindi na yung ating sineshare. And siguro, before we continue, ayan, sabi ni Pastor Junel Chavez, God bless GFM. And sabi niya, Happy God's Love Day to all. Iyon yung pinag-uusapan natin eh. Yung love that we celebrate ngayon, actually, can also be a greeting to God, the Lord. Thank you for your love that you shared to us. That kind of sacrificial love that allowed us to be loved na kahit hindi tayo kamahal-mahal. Kahit po tayo ay makasalanan. At kahit po tayo ay nagkamali ng ilang beses. Pero dahil sa pagmamahal niya, ngayon pagtanggap pa rin sa atin. Ang oras po natin ay 1:28 ng hapon. Magbe-break po muna tayo. Magbabalik po ang GFM Abroad sa pagtatalakay natin, Keeping the Love Alive through the years. Huwag po kayong aalis at magbabalik po kami. Kasama ka, palaging masaya. Anuman ang problema, magtutulungan ka ng GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Manalangin lang palagi, Diyos ang makakasama. Buhay mo ay sisigla at may direksyon na dahil sa GFM, 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 GFM. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Gabay ng Pilipino, manggagawa. Buo ang pamilya, malalim ang pananampalataya. Maayos ang buhay. Isang magandang umaga po sa ating mga kapatid at mga kaibigan. Ako po si Pastor Joey Gonzales, pastor po ng Evangelical Church of Rizal sa Lipa City.
na-involve ako sa ministry ng Global Filipino Movement dahil gawa nung ang isang miyembro ko ay nagkaroon ng problema sa bansang Saudi. Sinamahan ko rito ang kanyang asawa at isang hipag upang humingi ng tulong dito sa kanyang sitwasyon sa Saudi Arabia. At umaasa kami na sa tulong ng Panginoon, siyempre, at sa tulong ng Global Filipino Movement ay magkaroon ng katugunan, positibong katugunan ang pag-uwi ng aming kapatiran dito sa bansang Saudi. Ang Global Filipino Movement ay talagang isang ministry na malaki na itutulong sa ating mga kababayan, lalo na ng mga kababayan natin ng mga nasa larangan ng domestic helper. Kasi talagang yung mga bagay na ginagawa ng Global Filipino Movement ay pagbibigay ng bagay na imumulat ng kaisipan ng ating mga kababayan kung paano sila dapat maging maganda ang kanilang kalalagayan, maganda maging trato sa kanila, at kung paano sila manilbihan. Kaya naniniwala ako na sa tulong ng Global Filipino Movement at maging ang ating gobyerno ay mabigyan ng magandang kaparaanan at kaayusan ang mga kababayan natin na nagtatrabaho bilang domestic helper, na hindi naman sila magkaroon ng mga karanasan na pwede nilang ikatroma, pwede nilang ika-homesick, kundi bagay na talagang magkaroon sila ng kasiyahan sa kanilang mga pagtatrabaho. Isang kagalakan, isang katuwaan na malaman ko na mayroong ganitong ministry para sa mga kababayan natin, hindi lang sa mga kapatiran na nagtatrabaho sa ibang bansa bilang ganong domestic helper or migrant worker. Kaya nga, ang bagay na ginagawa ng Global Filipino Movement ay para talagang ma-boost ang moral ng ating mga kababayan, hindi man nakauwi o parang mabigyan ng solusyon ng kanilang mga problema, kundi bagay na makita nila kung paano ang mga bagay na ginagawa nila dun sa ibang bansa. Kaya nga, para din sa mga kapatiran, kung kayo man ay nagtatrabaho sa ibang bansa, sana ay makita nyo yung mismong bagay na ikagagalak ninyo, ikatutuwa ninyo sa paninilbihan bilang isang overseas migrant worker sa ibang bansa. Nagbabalik po ang programang Gabay ng Pilipinong Manggagawa Abroad. Ang oras po natin ay 1:34 ng hapon na tayo po ay nag-share ng tips para sa ating mga OFWs na mag-asawahan, maaaring nakakaranas ng long-distance relationship. At sinasabi nga natin, how do you keep that love alive? At una nating share ay to keep that love alive ay to show sacrificial love. Sinabi pong sacrificial love, kung minsan yung rights mo will be kumbaga taken over or be kumbaga sacrificed because you want to share yung love na yan doon sa iyong asawa. Kahit na medyo masakit o kahit na medyo parang sabi mo naku, parang ako naman ang talo dito. Ganun talaga kapag sacrificial love. Ang Panginoong Hesus nga, nagparaya siya. No? Ibinigay niya mismo ang kanyang buhay upang mamatay sa krus para sa ating mga kasalanan, para magbayad para sa atin. He doesn't need to do that sana. No? Pero yung paman, ginawa niya yun. Dahil ultimate sacrifice, yun lamang ang pwedeng makapagbayad o yung kanyang kamatayan ang pwede lang kabayaran sa ating mga kasalanan. That is sacrificial love. Ngayon, alam ko, nag-iisip kayo ng application. Paano ba ito
may apply. Ayun na nga, isa sa mga sinasabi nga natin is when you are away or apart from your loving wife or loving husband, no, it is kumbaga imperative, no, importante na dapat ipagpatuloy ang inyong love alive, continue writing in, continue kumbaga calling every day. Hindi na po problema ang pagtawag o pakikipag-usap ng matagal kasi hindi na po mahal ang bayad. So, pagka meron ka lang internet connection, pwede ka nang makipag-usap. Mag-picture, mag-selfie with your loved one. No? Kahit medyo pagod ka sa trabaho, pagod sa pagtatrabaho, sikapin mo pa rin na mapangiti ang iyong asawa every day. Kasi yan po, that will keep your love alive. Pangalawa, how to keep your love alive is to practice persevering love. Ano ba yung persevering kind of love? No? I-share ko na rin yung aking verse na binasa dyan. Yung i-quote ko mamaya, pero babasahin na rin natin yung 1 Corinthians 13. No? At mababasa nyo po dito ay yung sa 4-7, love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always persevere. Basahin din natin sa Tagalog, mas maganda. Kasi sa Tagalog, mas maiintindihan natin ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip, nagagalak siya sa katotohanan, ang pag-ibig. Matiisin, mapagwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wagas. Iyan po, kung akin pong susumahin, ay halimbawa ng mga persevering kind of love. No? Ang pag-ibig po ng Diyos madi-describe dun sa mga binanggit natin dyan. No? Patient, long-suffering, hindi magagalitin, palaging nang uunawa. No? This is the kind of love na kailangan po natin. Pero naman, Kuya Rene, hindi naman ako si Lord, hindi ko kaya yan. Oo nga, hindi ka nga si Lord, pero pwede mong subukan. Kasi kung si Lord ay nasa iyong buhay na, that means the Spirit of God will be the one na mag-e-enable sa'yo para magawa mo yung mga yon. Naniniwala po ako kung ang Diyos, no, ay nasa sa iyo, ang Espiritu ng Diyos mismo ang magtuturo sa iyo kung paano maging persevering sa iyong pag-ibig sa iyong asawa. Tandaan mo, mas mahirap kapag kayo ay magkawalay. Mag-awalay. Kasi hindi mo siya nakikita. Hindi mo nahawakan yung iyong kamay. I don't know, Gian, kung that will, siguro hindi naman, Ako, medyo, yeah, alright. So, pag nag-persevere ka sa iyong relationship, that means kahit na ano pa man yung circumstances, pag sinabi kong circumstances, ano man yung mga sitwasyon ninyo nangyayari between you and your spouse, magkalayo kayo. Maaring nagkaroon kayo ng misunderstanding sa pakikipag-usap. Ito senaryo, minsan
nagsimula kayo sa lambingan eh, kumustahan, kumusta ka, miss na kita, ganyan, o anong ginawa mo today, o ito ginawa ko, nagkwentuhan, o ako naman, ito naman ang ginawa ko. Tapos bigla na lang nag-change yung mood pagka shinare niya, ay, o nga pala, ito nga pala yung bayarin natin. Naku, ayan na. Pinag-usapan niyo yung bayarin, yung paglalambing-lambingan nyo kanina, napalitan na ng, di ba nagpadala na nga ako? Hindi pa ba na-cover yan? Di syempre, medyo pagka nagtaas ng boses, bakit ka galit? Nagsabi lang naman ako ng pangangailangan. Hindi kasi, parang hindi pa ba sapat yung pinadala ko? Nako, eto na. So, nagkakaroon na ng misunderstanding. How do you keep a persevering kind of love pagdating sa ganon? Persevering kind of love, kung as an application, hindi nyo may iwasan yung mga ganong minsan magkakaroon kayo ng misunderstanding. Isang trigger lang, isang mali ang naging mataas yung boses mo, o biglang lakas ng boses mo, o may nabanggit ka na kumbaga parang nakasakit doon sa iyong asawa. Yun na yung mga triggers. No? A persevering kind of love would, kung ikaw yung receiving end nung medyo inis o galit ng iyong asawa, a persevering kind of love will just seek to understand. Minsan, kung kinakailangan mong tumahimik, tahimik ka na lang. So, kapag kagalit yung isa, dapat yung isa po malumanay, mapagpasensya, o hindi magtataas ng boses. Dahil naniniwala ko, mayroong panahon para kumbaga magalit, meron din panahon para manahimik. No? Kailangan po natin mag-intindihan tayo. Especially kung medyo matagal na ang iyong asawa sa ibang bansa. Ito nga ang katotohanan eh. Dahil sa ang isang OFW who has spent 20 years working abroad may have only spent at least siguro sa 20 years, minsan 3 years or 4 years lang. Bakit? Kasi usually a land-based OFW, 2 taon ang kontrata niyan every year. No? Every contract. After every contract, magbabakasyon niyan ilang gaano katagal? 30 days or 1 month. Kung siya ay uuwi ng 1 buwan lamang is every 2 years, kung siya ay naka 20 years na, nakailang buwan lamang siya. Bilangin nyo. No? 2 years, 1 contract is 2 years. So 20 years, that means kumbaga 10. No? 10 times 1 month. So naka 10 buwan lang. Sa 20 years, kung siya ay uuwi every 2 years, at siya ay mag-i-spend ng 1 month lang, ibig sabihin, naka 10 buwan lamang siya. Nakasama ang asawa, ang mga anak. Sobrang sacrificial yan. Sobrang perseverance or perseverant kind of love ang dapat na i-share mo dyan. No? And if I may submit, kailangan nyo po, no? If you are that kind of spouse, or if you are that kind of OFW na merong ganoong sitwasyon, mantakin mo, mas matindi, I can feel for you, ang tindi ng iyong sakripisyo. Pero mas matindi pa na kailangan mong mag-persevere. No? Dahil kung hindi, talagang dito magsisimulang, anong tawag doon, yung alam mo yung parang inaanay, unti-unting nasisira yung pundasyon ng inyong pagsasamahan. No? Yung mga kaunting away, kaunting galit, kaunting comment. Alam niyo po,
Ano nga yung kasabihan sa Amerika na sticks and stones won't hurt my bone, but words, no? Yung words, no? Yun yung medyo tumatama. Yung salita po, kapag nabitawan nyo na, hindi nyo na mababawi. Mabuti pa ngang napalo kayo, nakurot eh. Pero yung words, pagka po nabanggit nyo na, hindi nyo na mababawi. A persevering kind of love will allow you and your spouse na magkaintindihan, magkapaliwanagan, magmahalan in spite of each other's weakness. No? Finally, yung pangatlo na suggestion galing sa crosswalk po ito, if I may mention, ay ito pong to extend renewing love. To extend renewing love is to, for example, say that kahit na merong mga naging masasakit ng mga salitang nabitawan, at ang naging resulta nito ay nagdulot ng matinding damage relationship, or kung minsan nagkaroon ng kumbaga ng lamat sa inyong once na sinasabing loving relationship or magandang pagsasamahan, yung pag-extend mo ng renewing kind of love means you want to always find a way na kung ano man yung nasira ay maayos. Kung ano man yung dating broken, will be fixed. Kung ano man yung dating kumbaga hindi nagkaintindihan ay magsimulang magkaintindihan. Yung nawalang pag-ibig o ang pagtawag doon, yung bang parang fall out of love ka, no? Allow yourself, the renewing kind of love will allow yourself to fall in love with your spouse again and again, no? It allows you actually, no, to kumbaga get out of yung sinasabi nating cycle na kung saan na palagi na lang anong tawag doon, merong nagsasabi na nagiging historical ka tuwing na lang pagka nag-aaway kayo, lalong-lalo na sa mag-asawahan, nagiging historical ka kasi nire-recall mo lahat ng mga dati nang naging kasalanan na hindi na nga napag-usapan, napatawad mo na nga, naging ano na nga, kumbaga matagal na nang nangyari yun. Pero the renewing kind of love does not do that. Hindi mo na i-recall pa yung past na naging nakasakit sa'yo or naging nagkaroon o nagdulot ng lamat sa inyong relationship. Hindi nyo na i-recall yun. Extending renewing kind of love is the kind of love na nagsasabing simula tayo ulit. Masakit itong nangyari sa atin, pero I will go back to my promise in front of God, sa harapan ng Diyos, na for better or worse, for in sickness or in health, in ano yun, for richer or for poorer, till death do us part. That is the kind of love or renewing kind of love that we need. Applicable po yan kahit 1 taon, 2 taon kayo magkahiwalay, 5 taon, 10 taon, 15, 20, or 30 years. The kind of relationship that stays together, keeps strong together, keeps these 3 examples. Yung sharing sacrificial love, yung showing sacrificial love, practicing persevering love, and extending renewing love. Ito pong tatlong ito
posible po itong mangyari kung ang Diyos ang nasa inyo pong kalagitnaan. Kung si Kristo ang hari ng inyong relationship or ng inyong marriage relationship. And may I emphasize, yung love na sinasabi natin, wala hong saysay ito. Kung yung the kind of love that we hear, is especially ngayong Valentine, the kind of love that we hear is the lustful kind of love, the worldly love na sinasabi sa atin. Kasi bakit? Ang iniisip puro makabundong kind of love, And it talks about lust, it talks about kumbaga, it's the kind of love that kumbaga promotes lust of the flesh, fornication, adultery, kumbaga yung pong makabundong mga gawain na usually nakikita natin ngayon. Hindi yun ang love na binabanggit natin. And look at this verse again in 1 Corinthians, kasi ito nga yung kino-compare ni Apostle Paul. Bakit niya sinasabi? Siguro basahin natin yung Tagalog part. Ang sabi nga doon, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw o pompyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya. Ano pa't kakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Itong mga binanggit na mga katagang ito ni Pablo, kumbaga tumutukoy doon sa magaling magsalita, merong pananampalataya, merong kaalaman, meron siyang the kind of faith na talagang kaiinggitan mo nga Mayaman siya, sabi niya, may ari-arian siya, kaya niyang ialay yung sarili niya, kumbaga pwede niyang ialay yung sarili niya. Pero kung wala naman siyang pag-ibig, wala rin katuturan yun. Wala ka rin mapapala. Anong sabi niya? Para lamang kampanang umaalingaw o pompyang na maingay. Wala kong silbi itong mga ito. And the kind of love na ipinakita sa atin ng Panginoong Hesus, at kung siya ang gagawin niyo pong sentro ng inyong marriage relationship, then tunay nga po na magiging matatag. You will keep your love alive wherever you are, whether you are apart. And just to be clear, ako bilang isang dating OFW, and that's the reason kung bakit ako'y bumalik kagad after 3.5 years, is because I cannot stand to think, looking back, hindi ko po maubos maisip na mawalay sa aking asawa at sa aking mga anak na ganoong katagal para lamang makapagtrabaho ko abroad, mas malaking kita, maitaguyod sila. All of those are noble goals and objectives for your family, for your wife, for your husband, for your children. Pero you have to think about what sacrifices are you willing to make? What adjustments do you need to make para to keep your love alive? Ako po, bilang isang ngayon ay pastor, ay nagbibigay po sa inyo ng paanyaya na ang pag-ibig po ng Diyos ay gano'n na lamang na ibinigay nga ng ating Diyos Ama, ang kanyang bugtong na anak,
upang sa gayon tayo ay makaranas ng buhay na walang hanggan. Pinagkaloob niya ang kanyang buhay upang maging sakripisyo doon sa krus. No? Upang tayo po ay magkaroon ng buhay na wala. And that is an invitation na gusto kong i-extend sa inyo. Magiging matatag ang ating pong relationship kung ibibigay natin ang ating buhay kay Kristo, gawin siyang hari ng ating buhay, buhay muna natin, and then yung buhay at yung ating relasyon sa Kanya, ialay natin sa Kanya. And if you do that, I will guarantee you, ang inyo pong pag-ibig sa isa't isa ay tunay na magiging matatag. Ano man ang inyong haharaping mga suliranin, mga problema, mga pagsubok. Okay? Sabi nga, merong binanggit ang aking asawa, whatever you say or do will never ever change my love for you. Alam nyo, yung shinare niyang ito, this is something that we keep as a motto, as a reminder. Kapag kami po ay nagkaroon ng misunderstanding, pag-aaway, pagsagutan, we always remind ourselves this saying, whatever you say or do will never change my love for you. Para lamang magising kami sa katotohanan na nag-away man kami, hindi ibig sabihin maghiwalay na kami. Ang sabi ni Marel, katamis naman po. Ang tamis. Chocolate lang ang katapat niyan, Marel. Sa pag-uwi mo. Anyway, before we go, let me close us in a word of prayer. Sumama po kayo sa aking panalangin. Panginoong Jesus, salamat po sa aming wonderful discussion of how to keep our love alive through the years kahit po magkawala. In the context of our friends na mga OFWs na maaaring malayo sa kanila pong mga pamilya, sa kanilang asawa, Lord, pagpalain niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng comfort na kung sila po ay nalulumbay, nalulungkot, nahuhumsik. Ipaalala mo sa kanila na kayo ay ang Diyos who is the same God here dito sa Pilipinas and is the same God wherever they are. Because you are the same God yesterday, today, and forever. You are the God who is present everywhere. Kaya Diyos, sa oras na ito, sa mga nalulumbay, sa mga nakapakinig na aming pong programa, ihanda mo ang kanilang puso, Lord. Isuko nila ang kanilang mga buhay sa inyo. Tanggapin kanila bilang Panginoon at pagpagligtas. Sasabihin sa iyo, Panginoon, handa na ako. Sinusuko ko na ang aking buhay. Kayo po ang manguna, kayo ang maging Diyos ng aking buhay. To be the Lord and Savior of my life. And Lord, i-save niyo po yung mga marriages who are on the rocks o medyo hindi na nagkakaintindihan o nagkakalabuan na o kumbaga lumipas na ang kanilang mainit na pagmamahalan. Panginoon, would you please i-restore nyo nga po yung kanilang pagmamahalan. After hearing upon this prayer, I pray, ipag-pray din, pinagpe-pray ko sila, Panginoon, magkabalikan po sila, magkaintindihan muli, magbigay ng puwang doon sa mga pagkakamali, magpatawaran ng tunay at magmahalan muli ng tunay. Lord, kayo lamang pwedeng gumawa nito, kaya nananalig kami sa iyo at sa iyo lang. Pagpalain mo ang aming programang ito, palain mo din may mga OFWs na sa kanilang pagsasakripisyo ay minsan naapektuhan na ang kanilang mga relasyon. Lord, I pray, preserve their marriages, preserve their relationship.
Let your love keep them alive, or their relationships alive with each other. I pray this in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Nako, yan, mabasa muna tayo muli ng comment. Si Pastor Don Reyes, sabi niya, mabuhay GFM at mga OFWs and their families. Hi po, Pastor Rene, watching from Santa Rosa. Happy Hearts Day po. Happy Hearts Day din, Pastor Don Reyes. Namimiss ko na po kayo. Matagal na tayo hindi nagkukwentuhan. And then, of course, Marel, si God, kahit di Valentine's, love tayo. Tunay ka. Agree with you. Ayan. Okay. Ako, marami pong salamat sa pag-tune in po ninyo sa episode nitong Gabay na Filipinong Manggagawa Abroad. Tandaan nyo po, pwede nyo po kaming tawagan doon sa mga landline na nakikita nyo po na nag-cross dyan, o you can connect with us. Pwede po kayong sumulat sa amin o kumontak sa Facebook namin po, sa Facebook page namin. Pwede rin po kayong mag-contact sa amin kung meron kayong mga paralegal concerns. At if you need paralegal assistance, you can reach us through this phone number, 0938-771-5088, 0915-886-4334, 0917-626-8591, 0947-272-1227, and 0917-626-2800. Landline po namin, 028669-1808. Ako, sana nakuha niyo po lahat yun. And we might, siguro, change na natin yun. Ilagay na lang natin sa hindi running para mapipicturan pa nila. Ayan. Maraming salamat po uli sa inyo na mga nanood at nanood ng aming live streaming. Mapapanood niyo po ito right after kasi naka-record naman po ito. Okay, huli na lamang na paalala sa mga kababayani. Tandaan niyong lagi, mahal ka ng Diyos. God bless you po and good afternoon.